Hello, good morning. Hello? Hi po, good morning po, Papa Jack. Good morning, good morning. Sino ka? Chai po, from Cebu. Chai. C-H-A-I, tama ba? Yes po. Chai. Di ba Chai sa sa ibang bansa, Chayan, di ba? No idea po, Papa Jack. Palakpakan natin mga kaibigan, isa na naman kababayan natin ang nag-isip ng matinong pangalan. Chai, ilang taon ka na? 35 po, Papa Jack. 35. Cebuana ka? Sibuang ng dako. Cebuana. Di ba ang dako malaki? O dyan lumaki? Yes po, malaki. Ba't malaki? Parang yun yung tawag sa amin. Ganon. Sibuan ng dako. Kasi pag sa lalaki mo sinabi, Parang sa inyo po, parang laking Maynila, parang gano'n. Okay. I-translate mo siya is parang Born and raised, parang Sibuan ganon. ng dako. Opo. Opo. Bisdak po. Bisdak. Ano nakahulugan ng bisdak? Bisayang dako. Okay. Akala ko may dinidescribe kang malaki sa'yo, parang ganon. Oo. Kasi yun ang pagkakaintindi ko. At least alam ko na ngayon. Cebuan ng dako. Okay. So dyan lumaki, parang ganon. Yes po. Alright. 35. Anong ginagawa sa buhay ni Chai? Ano po? Freelance po. Ano, parang VA ba yan? Ganon? Yes po, parang gano'n po. Parang ganon. Are you married? No po. Okay. Wala ka pang asawa. Sige, single pala. In papers po. Pero may ano ka na, may kinakasama ka. Wala din po. Wala na po. Wala na. So single. Okay. May anak ka na ba? Yes po, 7 years old po. Ilan? Isa po, babae. Okay. Alright. Asan tatay niya? Lumipat ng bahay po. Alam mo address? Puntahan natin. Kakato. Kapit bahay po. Kailan pa kayo walay ng father ng anak mo? Parang 6 years po. Matagal na. So 1 year old pa lang yung anak niya, wala na kayo. Anyways, nagmahal ka na ba ulit after nyan? Yun yung concern po. So wala ka ng jowa ngayon? Oo po. Wala na po. Kailan pa? Pero hindi naman lumipat ng bahay. Anyways, kailan kayo nag-break niyan? Yung pag-uusapan natin. Recently lang po, March. Yun. Kailan lang Kasi ano lang ngayon, June lang. How long were you together? 5 years, 4 years. If I'm not mistaken, almost 5. Almost 5 years. What happened? Yes. Yun nga po yung concern ko, Papa Jack. Kasi I was like, parang kasalanan ko yung lahat na yung parang yung bigat ng dibdib po is parang nasa akin kasi ako yung may kasalanan but di ko siya makita na kasalanan ko talaga, to be honest. Yung parang everything was okay, everything was fine, and then in just one snap it's gone. Yung parang feeling po na ganun. Okay, give me context. So we've been together for, let me say, almost 5 years, and then we traveled. By the way, Papa Chuck, parang yung anak ko kasi hindi nakatira sa akin, parang nasa mama ko, and then parang ako lang mag-isa dito, and then parang yung partner ko siya din mag-isa at parang may anak din siya, parang ganon. So but we're not living together. Magkaiba yung bahay namin. And then, it's also connected to the father of my daughter kasi
yung parang, tawag dito, yung every time I have some issues with the father of my daughter, like for example, issue ng support, any issues in general, to be exact, sinasabi ko dun sa partner ko, which is the recent one, because I wanted to be transparent, I wanted to be honest, I wanted to be like being honest, because he deserved my honesty since partner ko naman siya. And then Ano yung mga, ano ba, ano yung mga kinuwento mo sa kanya na otherwise hindi siya magiging aware na? yung for example, yung like nagrarant ako actually, Papa Jack, like sinabi ng papa ng anak ko na kukunin niya yung bata, ba't hindi niya kinuha? Yung parang mga ganon. And then I was like, I thought at first is okay lang, because as a partner, you should listen to your partner as well, because I'm the same, I'm doing the same sa part niya. And then, Okay. di ko pala alam na mabigat na pala yun sa ano niya, Well, sa dibdib niya. But he's very open about that. Like, do not seek any help. Sabi niya, do not seek any help. You could raise your child alone. Kaya mo naman yun eh. Mga ganun. But still, what I have in my mind kasi, yung parang ayokong ipagdamot sa anak ko, yung pwede naman niyang makuha sa papa niya. Especially those banding ng papa niya. Ganun, Papa Jack. And then, yung, kasi nga, merong history na sa school ng anak ko, yung parang tinutukso siya ng mga classmates niya na, ano, di ba wala ka namang papa? Parang ganun. Siyempre yung, as a mom, parang masakit yun sa'yo na sabihan ng bata na ganun. Bata kasi yun eh. Di naman nila maiintindihan. okay, your daughter told you that, tama? Yeah, my daughter told me that, Mommy, one of my friends asking if my daddy ba ako o wala. Sabi ko na, you have your dad, right? Nakikita naman nila yung daddy mo, di ba? Sabi niya, yeah, but I don't know why they keep on asking me that question again and again. So I was like, huh? So that means tinatanong na pala ng mga kaibigan niya, not just once, twice, but marami ng beses. So, yung ginawa ko, Papa Jack, is nakipag-usap ako sa ex ko, and I fully move on na, by the way, Papa Jack. And then, kinausap ko yung papa niya na kahit anong event ng school, mapa-graduation man yan, any activities, small activities, you need to be present, because I want na yung mga classmates niya makita niya na nandyan ka, nandyan ako. Kasi yung point ko, Papa Jack, bata pa kasi yun eh, di pa nila maiintindihan yung mga ganong sitwasyon. So as much as possible, what I'm trying to do is, I don't know if it's healthy or not, but kung pwede nating magampanan yung co-parenting na tinatawag, then why not? Pwede ba natin hindi ipagdamot sa bata yung ganong setup? Okay. And then the good thing about my ex is, okay lang. Like, every event nandun siya, every meeting, family, something like that, basta nandun siya. So that's the good thing about that. And then I was also being honest to my present partner about that. And I was like, di pala niyo yun naiintindihan. Okay siya sa point na nandun para sa bata, pero di siya okay sa point na parang nag-i-exist yung ex ko sa picture na nandun din ako. Yung parang gano'n. Okay. Go ahead. So what happened? Of course. So, last
before we broke up, Papa Jack, Mhm. na-hospital yung bata. So, na-hospital yung anak ko. And then, of course, nasa hospital eh. So, what do you expect? Of course, nandun yung papa. And, yun yung parang naging ano niya na sinabi niya sa akin na it seems like hindi ka pa nakaka-move on kasi nandyan pa din yung papa ng bata. Paano ko kasi dun sasabihin sa papa na huwag ka pumunta? Anak niya yun, di ba? And also, hahanapin siya ng bata. Eh, ang hirap naman i-question ng ganun, Papa Jack, di ba na, what if yung bata magtatanong, andito na ako sa hospital lahat-lahat, walang presence ng papa ko? Like, ganun ba talaga siya ka-busy para hindi ko makita yung papa ko? Okay. So, I allow my ex to be there because, No. I think allowing your ex is the wrong term to use. He's got all the rights to be there. yes, You don't Actually, even have to Papa Jack. allow your ex. He can just go there kasi magulang siya eh. kaya nga eh, yun dun yun. Tapos, after that, At any point, have you ever, yung ex mo ba, may sariling buhay na rin yun? yes po, May asawa na, may jowa na rin. may partner na po. Okay. Or, have they ever met each other? No po. Why not? Actually, Papa Jack, di naman din ako nakakapag-meet ng mga tao sa current partner ko eh. As in, for 5 years, I think, parang yung nakilala ko lang na friends niya, parang 4, 5. No. You're practically evading my question. How long were you together nitong jowa mo? 5, almost 5 years. 5 po. years. And if your ex, the father of your daughter or son, Daughter po. the father of your daughter, if he's been so ever present sa buhay ng daughter mo, and you've been together with your partner for 5 years, they've not met each other? No po. Okay. Hindi pa. Next question. Anong relationship ng anak mo sa jowa mo nung time na yan? Like, wala, di talaga sila pa nagkita, Papa Jack. Okay. So now, there goes the problem. You never allowed him to be a part of your life. But he never allowed me either. Oh my God. Will you listen to yourself? Instead of acknowledging something that was missing in the equation, you're quick to make it about him. You are so quick to make it about him. Well, his side Sorry, is a once different. again, Papa Jack. His side is a different story. 2 years old yung anak mo nung maging kayo, tama? Yes po. At any point, hindi siya nagkaroon ng relationship sa anak mo? Ay, nagkita sila, Papa Jack, pero hindi naman yung introduction na parang yung ganito, Well, ganyan. that doesn't count. But talagang ma-alienate yung jowa mo ng time na yun. Whether he did the same thing to you, we're just addressing your side of the story. So now I get his point. I mean, there's nothing wrong with the setup that you want. That's really good for your daughter. But we agreed on that setup, Papa Jack. O di sana, Like, hindi mo I kinikwento asked sa kanya. Kasi, look, ikakwento mo sa kanya yung mga bagay that he's so clueless about. Never met the father of your daughter, never had any relationship with your daughter. Paano siya magre-react sa'yo? He'll be coming from nowhere. Why don't you get this point? Alam mo, the perfect term for this is na-alienate. Nakaka-alienate kaya yan.
It's alienating. No, Maybe po. nakikinikita ko na yung Parang, picture, di ba, na para bang ang dating dito ay kapag magko-complain yung jowa mo sa'yo about this, ang ibabato mo ay ikaw din naman ah. no, hindi po ganun. Hindi po ganun, Papa Jack. Di naman din po siya nag-insist na gusto ko makilala. Ano mo, di naman din, wala din naman sa usapan na ganun, Papa Hindi niya Jack. kailangan i-insist yun. Tsaka, I mean, if you're serious of building a... Kasi ito na yung sitwasyon. It is what it is. Yan ang sitwasyon mo eh. At some point, never niya na-meet yung anak mo. Never sila nagkaroon ng relationship. Never had the chance for him to exercise. If at some point in the future, he will be the stepfather of your daughter, he never had any introductory dun sa role na yon. Introductory activity sa role na yon. Never. Well, anyways, naghiwalay naman na kayo, di ba? Wala na kayo, di ba? Yes. Okay. Pero hindi naman yung parang yung reason is parang sinabi niya na parang binasag ko siya. Yung parang ako yung bumuo sa life niya. Tapos ako din yung sumira. Can you please tell me the last day that before you broke up? How was it? Walk me through that day. Bring me back to that day. How did that happen? Yeah. Yun, Papa Jack. Like yung na-hospital yung anak ko. And then, after namin makalabas sa hospital, like I keep on communicating like there's something wrong because he's being silent, not responsive. And I was like, are we okay? But we see each other, Papa Jack, before that day. And then, like, he told me I just need some space. And then, I wait. Like, okay, if you need some space. And then, nung hapon na, like, wala pang text, like, wala pang chat. So, like, are you okay? Like, because I wanted an open communication, Papa Jack, to be honest. And then, dun na, like, sabi niya, I think, di ko na kaya mag-continue. Di na daw niya kaya mag-continue. Well, ano pa ba napag-usapan natin ngayon? He's made this call, tama? Sorry, Papa Jack. Ano pa ba na mapag-usapan natin ngayon? He's made this call. Yeah, yung pag-uusapan sana natin, Papa Jack, is yung I'm trying my best to win him back. I'm actually begging, chasing Wag na. every day. Wag na. Let go. And mahirap lang talaga kasi Sige. every day, every night, Go. nag-breakdown. Okay, ma'am, ganito. Ano, before we go down that route. No? What did you realize? Na-realize ko po na dapat pag nandyan yung tao, dapat papakinggan mo talaga yung mga sinasabi nila. You need to read between the lines. Kasi siguro ko yan yung ano ko, kulang ko. Kasi nagko-complain na siya na do not allow. Sabi pa nga niya
di mo na kailangan humingi ng tulong sa papa. Kasi nga, kaya mo naman yung mga ganun. Do you want me to interpret what that meant? Yes, Papa Jack. Okay, now, before I say this, no, hindi mali that na inoobliga mo yung tatay for the obligations na meron siya. Gets? Okay. But the interpretation of what your boyfriend said was, or then boyfriend was, I'm here. If you need help, make me a part of it. That's basically what he was telling you. He wouldn't just assume the role na andito naman ako, kaya ko, kasi hindi mo siya pinapakilala eh. So he will not go down that length na sabihin na andito ako kasi hindi siya part eh. But when he said kaya mo yan, that's basically saying na pag kinapos ka or you need anything more than what you have now, I'm here. I know naman po na ganun ganun yung gusto niyang gawin po. Then Yun why? yung na-invalidate ko siguro po. Kasi nga I was focused on, bakit ko naman ipapasa yung mga responsibilidad ng papa ng bata? Eh may papa naman talaga siya, di ba? You are not wrong. Of course. Tama ka dyan, ma'am. I will not dispute that. Tama ka dyan sa part na yan. You are not wrong. But, for 5 years, there was no intention to even make him a part of the equation. He only exists in that part of your life where you are a girlfriend and not a mother. And maybe that's killing him. Yung part na hindi niya alam kung saan ba ako nakapwesa sa buhay nitong si Chai. Because I cannot just listen to your stories, di ba, sa kwento mo na hindi ako part all my life. I'm not a part of that part. Siguro, Papa Jack, I was not so ready to introduce other man sa anak ko. Maybe that's the point there. You're not wrong. I You're, know my you're not, my child. you are not wrong. Okay. Now, let me ask you a few questions. Alam ba nung anak mo na magkasama kayo o hindi kayo magkasama ng tatay niya? Yes po. Okay. Because Stop. nakikita ko yung Wait. No need to explain to me. Let me ask you several questions. Alam ng anak mo na hindi kayo magkasama ng tatay niya? Yes or no? yes po, alam po. Okay. So aware yung anak mo na hiwalay kayo. Tama? Yes po. If I go back dun sa sinabi mo kanina, with your daughter telling you na, ma, bakit yung mga classmate ko may papa keme? Di ba nabanggit mo kanina yan? Yes po. Ibig sabihin, your daughter is intelligent enough to understand the situation. The fact na nabanggit sa ito ng anak mo. Matalino siguro yung anak mo, no? Yes po, she's smart, Okay. but still, like, Wait lang po. hindi ko po kaya. Wait lang, ma'am. Matter of fact muna tayo. Bago ka umiyak. Matter of fact muna tayo. Yung bang anak mo nakakabagbakasyon sa side ng tatay niya? Yes po. Okay. So nakikita niya may partner yung tatay niya? Hindi po. Sure ka? Yes po. Bakit? Kasi, pag meron naman, sinasabi ng bata eh. Pero, Oh. hindi pa na nakita ng bata na may kasama yung papa niya. Pero naririnig niya po. Ah, okay. So aware yung bata that there's a possibility na partner yung papa niya? Yes po. Kasi yun yung reason ng paghiwalay namin ni Papa Jack, yung babae. Okay. Let me say it again, ma'am. Aware yung bata na may partner niya ang tatay niya. Yes po. So
So now it becomes fair game. Kaya po, pwede naman talaga ako mag-introduce ng lalaki, but I have that in my heart na parang hindi ako ready, Papa Jack, to be honest. Kasi Well, nga ma'am, ayaw ko Okay, ganito. Maliliwanagin ko lang po ha. Not at any point I'm telling you that what you did was wrong or right. I'm just explaining to you how this one unfolded sa paningin ng jowa mo. I get your point. No? Gusto mo na ma-preserve sa utak ng anak mo yung idea na yung mga magulang niya ay walang ibang mahal kundi sila pa rin. Di naman po sa ganun, Papa Jack, because I know my child is smart, no? Smart enough Wait to lang po. understand, but That's the effect. Okay, isa-isahin natin lahat ng science dito. Ma'am, hindi kita tuturuan kung paano maging nanay. You know this better than anybody else in this world. But let me just go ahead, ma'am. Ilalatag ko lang sa iyo yung mga bagay na narinig ko rin sa iyo. Your daughter does not live with you. Your daughter lives with the grandmother. Tama? yes po. Okay. Palagay mo ba hindi maiisip ng bata yun? Ba't ako nandito sa lola ko? Yung nanay ko may sariling bahay, yung tatay ko may sariling bahay. Hindi ba't mas maraming tanong sa utak ng bata yun? Kasi po, nasa probinsya po kasi sila. And then, yung work ko po talaga nasa city. So, kailangan ko siya iwan doon. Sige, pag-usapan nga natin to. Kasi, is it acceptable to be transparent to your children or to your kids or kid what kind of status you have in life? Especially emotionally. I think if the signs are so... Go ahead. Sa totoo, Papa Jack, wala talaga idea anak ko sa sitwasyon ko na parang meron siyang, parang sinasabi niya na, Mommy, I want you to be happy. I want a new daddy. Parang inaano ko naman na, oh, yes, of course, anak. In the perfect time, magkakadati ka, ganon. Tapos, nagtatawanan lang kami. Sabi pa nga niya, Mommy, pwede na ba ako mag-baby sister, mag-baby brother? Yung parang ganun po. Mampalay. And then I was like, Chay. Ngayon yun. Kasi parang matured na siya. And then I was like, oh, sige, parang ready na siguro siya kasi na-accept na niya yung paunti-unti yung ganitong sitwasyon. Tapos, yung ngayon na nagbe-breakdown ako, Papa Jack, syempre, nag-video call kami. Sinasabi ng anak ko, nakikita niya ako na umiiyak. Hindi niya alam yung sitwasyon. Kailangan mo tiisin ngayon yan kasi hindi niya rin maiintindihan kung ba't ka umiiyak. Tapos, kanina lang sinabi niya sa akin, Mommy, you're crying again because of a man. Kasi nakita niya paano ko malugmok nung una. Nagka-jowa ka na nun, alam niya? Hindi, yun yung papa niya. Okay. Kahit baby pa siya nun, parang nakikita na niya na parang naiintindihan na gano'n yung sitwasyon. Tapos, may baby pa siya nun, pero parang siya na yung nagwa-wipe ng tears ko every time nagbe-breakdown ako. And then, ngayon nakikita na naman ako ng anak ko. Well, the difference is doon,
Nung una, your daughter had a point of reference but ka umiiyak. Now, she's clueless. Ano nga yun, Papa Jack, di ko nakuha. Sabi ko, nung unang beses na your daughter was wiping your tears, she had a point of reference but ka umiiyak. Yes, Ngayon Kasi wala, clueless siya ngayon. After nun, di na niya nakita yung papa niya. Can I be honest with you? Yes po. Okay. We can only imagine but we are not sure of the alternative of your story had it been you did it the other way around. I think kung maghihiwalay din kayo ng jowa mo, kung sakal na ipakilala mo siya sa the daughter mo, hindi mo kailangan ipakilala na, well, diskarte naman na magulang yan eh. Hindi naman kailangan ipakilala mo na jowa, hindi naman kailangan ganun eh. Yung maramdaman lang ng anak mo na there's a presence of a special someone. Doesn't have to be partner talaga. Hindi naman kailangan yun eh. Nakita na niya naman na yun, Papa Jack. Pero di lang talaga sinabi na partner. Pero nakita naman niya yun na nagmano pa nga siya eh. Tapos tinanong niya ako na, sino yun, mami? Parang gano'n. See, Siyempre, exactly my point, ma'am. No? Mga kaibigan, no? Let me be so clear right now. No? A 7-year-old kid nowadays is so advanced compared to the 7-year-old 20 years ago. Hindi ko alam kung magiging tama ako mali dito, but based on our society right now, your daughter will surely get exactly what was happening had it been nakilala mo. But we can only imagine the alternative kasi ayan na yan rin naman. Not at any point I'm telling you, because ma'am, ako nire-respeto ko po that you are protecting your daughter. I respect that part. Kasi call mo, ikaw nanay niyan, call mo yan. Kaya ako lang sinasabi sa'yo ito ma'am, because I want you to understand it from where your boyfriend was coming from. I understand, Papa Jack, but ako kasi, yung stand ko po is, parang di ako magpapakilala ng tao na, what if maghiwalay na naman, so magpapakilala ka na naman ng iba. There you go. Okay, at least alam natin na hindi mo rin nakikita tong jowa mo for long term. The fact that you have that reservation. Because that's always a possibility. Naghiwalay nga kayo ng tatay niya eh. So, separation is always a possibility. Yeah. Yun, Exactly. Papa Jack. At the moment na naghiwalay kami na papa niya. O di fair lang pala talaga na iniwan ka ng jowa mo kasi hindi mo na siya nakikita ng long term. So anong iniiyak natin ngayon? Hindi naman sa sinasabi ko hindi ko siya nakikita, Papa Jack, because I come to a realization nga ngayon na yun pala yung long term na hinahanap ko. And I later realized nung wala na talaga. Okay, now let's try to think of this from the other side of the equation. Ready ka, ma'am? Hello? Yes po. Okay. Pag-usapan natin from the other side of the equation. Gusto ko naman gantong kwentuhan kasi masaya to. Okay, here we go. For 5 years, you were with the guy. You are with the guy who only knows stories about the other half of your life, but never a part of it. And one day, the most important person in your life is in trouble. And as a man, he cannot even come to rescue because he's not a part of it. And that renders him
useless as a man because he cannot be there for the most important person of your life. So maybe he thought, hindi ako kailangan nito. There's no part of me that I can offer to this person because she is not independent as a woman, that she's not making me a part of her world, and she is not dependent doon sa presence ng kanyang past, which is rightfully so. And that alienates me. Pag-usapan natin, mama, hindi mali yung ginawa mo. Hindi lang siya, teka lang, hindi mali yung ginawa mo, ma'am. Naiintindihan ko lang kung bakit nagpaalam yung jowa mo. Pero Papa Jack, iniisip ko talaga, hindi naman talaga yun yung main reason eh. May plot twist pala to. Sana umpisa pala sinasabi nyo sa akin to, no? Nantokulay talaga to. Kasi parang ako na yung may kasalanan sila dito. Which is ako naman talaga. Wala naman akong biniblame. Like, I have some... Ma'am, nobody's pagkukulang telling you that this as is your fault. I'm just explaining to you how it dawned to him. You did what you had to do for your daughter, ma'am. Kanya-kanya diskarte. Sorry. Kanya-kanya diskarte. My daughter was 2 years old nung naghiwalay kami ng nanay ng anak ko. She was 2 years old. Maybe you wouldn't have done this way, but I look into my daughter's eyes and I told my daughter, dadalawin kita palagi, but I will not come home every day anymore. And it turned out okay. So kanya-kanya diskarte. No, you cannot tell me I'm wrong or I'm right. It was the way I did it. You did it the way you wanted to do it because you thought it was the right thing to do for your daughter. Hindi po mali yun. Pinapaliwanag ko lang po na yung diskarte mo tama sa anak mo, pero yun marahil yung dahilan kung bakit umalis yung jowa mo. Yun yung sabi niya, Papa Jack. Na yun yung sitwasyon. Yun yung reason. Yun yung pinaka-reason bakit siya nakipag-iwalay. But when every day I assess the situation, going back to previous days, yung sitwasyon kasi, yung family niya is nasa province din. And then, this coming school year, parang magta-transfer na din yung anak niya dito. Tapos, together with the family or parents, yung ganon. So, yun yung rason. Tsaka magpo-focus daw muna siya din sa anak niya kasi parang matagal niya hindi naasikaso. Yung parang ganon. Is that wrong? And then, it's not. I'm not saying it's wrong, Papa Jack, pero parang nasa sense ko na overwhelmed siya sa sitwasyon because I asked him about it na bakit mo ko i-let go kung yun lang naman yung problema, kaya ko namang adjust. Sabi niya kasi di niya kaya ibigay yung time and effort na meron siya dati kasi nandito na yung family niya. Parang ganun. Tapos, sabi ko, bakit naman hindi pwede naman ako mag-adjust. Yung parang ganun. Tapos, yung parang isang tao na na-overwhelm sa bagong environment. Papa Jack na. No, I think that's an alibi. Well, regardless of what we know tonight, hiwalay na kayo. What can we do tonight? Yes po. Actually, okay naman po, Papa Jack. Alam ko naman na hiwalay na. Alam ko naman din na ayaw na. But
ang main question is, parang may mga mixed signals na parang gustong bumalik pero parang hindi, yung parang gano'n. Sus! Kwenta mo nga yan. Anong mixed Yung parang- signals? Ba't kayo magkausap? Break na kayo. Yes po, Papa Jack, yun po. Yun yung tanong ko po, Papa Kailan- Jack. Actually, that's the main question. Teka lang, kailan kayo Bakit nag-break? kami nag-uusap? Yung March po. Pero usap po na hindi usap na nang iniisip nyo. Yung usap na Anong iniisip ko? alam ko po kasi Papa Jack. Ano? Yung usap na parang gustong makipagbalikan, yung parang ganun. Hindi po, Hindi ko Papa Jack, iniisip. wala Tinatanong ko lang. Ito naman. sorry po, I'm not putting words into your mouth. Just like that. Kailan kayo ulit nag-uusap? Ay, everyday po, nangungumusta. Yung parang ganun. Ba't nagre-reply ka? Di po ako nagre-reply, Papa Jack. Sometimes lang. Okay, ulitin natin. Ba't nagre-reply ka? I don't know, Papa Jack. Ako nga gusto ko pang maayos. But he practically told you he's got nothing to offer you anymore, right? Yes po. And that's actually the concern here. You should stop talking to Kasi him. I then. know. You know what, Papa Jack? Nagpunta na ako sa lahat ng mga relationship coaches. Napuntahan ko na din yung mga doktor na What did they tell you? kumakausap sa mga I'm interested. anxiety. I'm interested. What did they tell you? Just like what you're telling me. They said exactly what they told you tonight? Not in so Yeah. many words, but pareho ng approach? Mas real talk yung sa'yo, Papa Jack. Well, I'm sorry. I'm not that finesse now. But Para po sa mga nagko-komenta, di ko maiwasan magbasa ng Huwag ka comment. magbasa, Para po ma'am. sa- That's the reason kung bakit ka tumitigil sa kwentuhan natin. Don't read comments. If you want their opinion, you should have gone live and asked for your opinion, told them your story, and then it matters to you. If you call me, the only opinion that matters to you is my opinion. Copy po. I gave you, alam niyo yung briefing natin yan. Yan po. Tapusin natin yung conversation kung gusto mo ng opinion po nila. So yun po yung Papa Jack. Pero just to make things clear po, never ko po pinabayaan yung anak ko po. I know. I believe She's you. always my priority po. I believe you. I believe you. I sent her to a good school po. I believe you. Enrolled her sa lahat po, taekwondo, lahat ng activities sa school po. I believe you. But That's what I sometimes, can do for her. yeah, but sometimes you overprotected your daughter to the truth. Siguro po next time pag Just- meron na po. I'm ready. I'm not saying it's wrong. Hindi ko lang I'm just saying, ma'am, na I get your point. Alam mo, I'll share to you a story na. Siguro, ma'am, it's in a different light but it's in the same logic na. It took me so many years para maniwalang kaya mag-jeep ng anak ko. Ganun ako kawalang tiwala na she's ready for the world. Yes po, ganun din po. Yeah, I know. I understand you. Especially, your daughter is not with you every day. Sometimes you misjudge yung kakayahan niya, no? How our children or your child, no? How she grows every single day. Minsan, minsan na-overestimate natin. Alam mo, tama, makasal lang sa kwento mo, ano? I went to Alibihaban with my daughter nung, kailan lang, no? 2 months ago. And we went to the middle of the ocean, the floating cottage. And she jumped into the water.
I was so nervous. That's the middle of the ocean. I never saw her swim. I don't know if she can swim. I know how to swim. And she was floating. And then I told, marunong ka pala lumangoy, nak. Sabi niya, yes, hindi mo alam. And that was a discovery. She knows how to swim. In the middle of the ocean. No, hindi ko, ma'am, hindi ko sinasali yung sarili ko sa kwento mo, ha. I'm just saying that at some point, ma'am, no, growth does not only come from the physical growth. Sometimes we grow emotionally and intellectually. And having an honest conversation with the people we love will help us so much. In your story, you and your daughter had some honest conversations already. Tama? Yes po. Your daughter hinted that she would understand. Tama, mali? Alam ko naman po, Papa Jack, na maintindihan ng anak ko. Pero So it was then your decision to keep her in that bubble. Which by no means, ma'am, na mali ka kasi diskarte mo to eh. Bilang nanay. So 7 years po si Papa Jack. yeah, I know, ma'am. No? But then again, my point is, kaya ko to, ma'am, kaya I needed to make this, itong keep the message across because I wanna move on to my next point. Ready? Mm-mm. Okay. Well, bago ko sabihin to, ma'am, huwag ka na may pag-usap sa ex mo. Okay po, Papa Jack. Kasi magiging fubo ka na lang yan. Pag tumuloy. Totoo. Wala kang relationship pero you like him. Magiging sexual relationship yan. At mas masakit yun. No? So, protekta mo yung sarili mo. No? So now, ganito, mama. You are young. You are just 35 years old. You are intelligent. I think you're intelligent. You're a very capable woman. I think you are well accomplished. No? One of the coming years or weeks or months, you're gonna fall in love again. And if you don't learn from this pattern, you are going to probably lose another partner because of this. What we don't discuss, mga kaibigan, pag ang dalawang taong nagkaanak ay naghiwalay, there are some compromises. However ugly that is, there are some compromises. There will be some compromises. There will be the ugly truth of starting over again with another partner and being honest to your daughter, to your sons, to your children. And it's within yung tansya mo, no? Kung kailan mo gagawin iyan. In your case, ma'am, hindi po naantay ng jowa mo kung kailan ka magiging ready. But he was not wrong when he started counting that it's already been 5 years. Kasi 5 taon na. That's half a decade, mami. He was not wrong to start counting. It's already been 5 years. Now, if you really want to protect your daughter from the truth of what you will become, kasi magmamahal ka ulit eh. If you really want to protect your daughter from what you would become and what you want him to digest from your own version of truth, huwag ka magjowa. Wala ka tinatago. Period. Kasi hindi rin fair yun, ma'am, no? Sorry, Papa Jack. Hindi rin fair kasi na magtiis ka lang dyan kasi hindi ready yung anak ko. Hindi rin fair yun. Yes po. No? Kahit gano'n ka-ugly yung truth, the truth is the truth.
Huwag ka na makipag-usap dyan sa jowa mo. Ang yung question ko talaga, Papa Jack, is nagigilty kasi ako na parang ako yung may kasalanan. Well, Kasalanan naman. you can just learn from it. Learn from it. He's gone. He's chosen another life. That does not include you. He has chosen another life that does not include you. He's gone. You can only learn from this. Yes po, Papa Jack. Yung parang gusto ko na nga din po, Papa Jack, umuwi sa amin. I was Sa probinsya. about to say that. Can I be honest with you some more? Yes po. It does not make sense to me that you are not with your daughter. Ano yung Papa Jack? Di ko nakuha, Papa Jack. Nagbabasa ka ba ng comments? Hindi na po. Sinabi mo na hindi na nagbasa. I'm just saying, it does not make sense to me that you are not with your daughter, that you don't go home to the same house. Kasi nga po, Papa Jack, I'm working remotely. Tapos yung sa province namin, hindi ganun ka-stable yung internet doon. So, I need to stay sa city. Marami na pong internet ngayon, ma'am. Yung Okay. tools kasi namin, Papa Jack, sobrang bigat na di niya kinakaya yung mga wireless internet. It should be cord. Yung kay Elon Musk, lakas yun, ma'am. Ano ang pangalan nun? Starlink. Lakas yun. Starlink. Sobrang mahal po yun, Papa Jack. Magkano Starlink? 35? Parang ganun po. Nasa 50 nga po yung iba eh. Mga ganun, So, if we 46,000, magkano yan? 3K per month daw. 20,000 ang entire set, 3K per month. Hindi ganun kamahal yan. Unless pang industrial yung kukunin mo. Kaya naman po siya, to be honest, Papa Jack. Pero kailangan ng maano na budget talaga kasi I'm supporting my family po. Ako po yung eldest sa family. Dahil pala obligasyon, ma'am. Anong Gcash mo ako ng bahala? Padalang kita ngayon. Yun po. Yung parang, yun nga, masingit ko lang din po, Papa. Yung parang ikaw yung panganay. Tapos, hindi mo pwede i-share yung mga nararamdaman mo. Kasi yung alam nila, strong ka po. Ikaw lang nag-isip niyan? Sometimes that's a rule that we impose to ourselves as breadwinners and head of the families. Pero sa atin lang galing yan. Ayoko po kasi maging dagdag sa iniisip ng parents ko po. Pero sa atin lang, sa'yo lang galing yan, ma'am. Of course po. Nagtatanong naman po din sila kung Exactly. kumusta na ako. Sa'yo lang galing yan. It's just that I don't want to So, add up yeah. So wag mo sa i-claim. mga problema. So wag mo i-claim na parang hindi po pwede mag-share sa kanila kasi sa'yo lang nanggaling yan. Yes po. There you go. Kasi if we pag naniwala tayo sa unang statement mo, parang ang sasama naman nilang tao sa'yo. Hindi naman po. Exactly.
Pero ano lang po, sa ngayon, I'm supporting my family. Yung dalawang kapatid ko po, graduate naman na ako yung nag-help na mag-aral sila, graduate na sila. So they have their own work na din po. But still, kailangan pa din po magtulong-tulong. Thank you, Papa Jack, by the way, for listening to my story. I know it's like magulo. No, But it's still, not. I thank you for giving me time and opportunity to be part of your show. Can I tell you something Oo. before we end this conversation? Sure po. Papa Jack, nag-stock pa po ba na pictures? Ano po? Kine-check mo po ba yung profile ng caller? No, I don't. Unless it's necessary. Okay po. Kasi ayoko magkaroon ng prejudgment sa inyo, ma'am. So I don't. Okay po. Oo. Bakit? Ba't mo Baka sinasamukha ko. Baka sinasamukha ko yung tanga-tanga talaga. Okay, ganito ma'am. Okay. There are two things that I was able to pick up from our conversation. Ready ka? Yes po. You did not, more than protecting your daughter from the truth, you did not find it worthy of introducing your then partner to your daughter. Because as you said, there's a chance na maghiwalay kayo. And that says everything that we need to know tonight. Whether we agree or not, maliwanag na you said it in so few words tonight. But it's very, very clear that there will come a point in time you expected this to happen. Yes, Papa Jack. And Okay. Thank you I for don't wanna share it. Thank you for being honest. Maliwanag yan. No? Alam mo, kasi ma'am kung worth it yung lalaki yan, ipapakilala mo yan. Maniwala ka sa akin, ipinakilala mo na yan na matagal na panahon na. The reason Kasi kung bakit hindi mo pinakilala yan sa anak mo, kasi alam mo na baka pag naghiwalay kayo, magpapakilala ka ulit ng iba. That's the very reason. So if you knew that this time will be imminent, it will happen, then at this point, dapat hindi ka na nakikipag-usap sa ex mo. Because that will hinder you from moving forward in life. Number one. Number two, ma'am, I want you to move out of that place. Whether you are within the city, but you have to move out from that place, a place where he doesn't know where you're at, kung saan ka nakatira. You do Actually, yun na nga po yung ko. not have to go back to dun sa lugar ng anak mo kung if it doesn't make sense to you economically. Pero move out from that place, ma'am. Kasi mapupuntahan ka niya. At pag napuntahan ka niyan, ma'am, no, kahit hindi na kayo, maglalaplapan ka niyan, magtatalik kayo niyan. Force of habit. It will happen. The fact na kinakausap mo yan, ma'am, ibig sabihin yan, there's a possibility na pwede niyang gawin ulit yan. At pag nangyari yan, you are back into his life, he is back into your life, but this time, walang commitment. Mas masakit yan. Fubo na kayo nun. Naghiwalay kayo ng March, nagkita na ba kayo ulit? Nung April ata, Papa Jack, May nangyari sa inyo? nag-coffee kami. Nag-talk kami about May ano yung nangyari ba sa inyo? mangyayari. Wala, Papa Jack. Sure. Yes po. Would you have wanted it? Yes, to be honest. There you go. Thank you for being honest. So kung maghiwalay kayo, ma'am, if you think this guy is not worthy of introducing to your daughter, then tapusin mo na tuloy-tuloy po. Stop na. Sige.
To answer your question, Papa Jack, para ma-defend ko yung sarili ko. This man is actually married, Papa Jack. And hindi ako naging kabit, Papa Jack. Walay na siya nung for how many years. That does not matter to me. Nasa Pilipinas ka. And then, I asked him about filing some annulment. But, he's not open. He's not open, wala siyang pera. Sa pera, Papa Jack, may pera siya. Okay. So it's been your call na tumagal kayo ng 5 years, knowing all that you know now. That's the reason why I'm not seeing myself. Okay. So at least it answers all the questions now. So yun, Papa Jack. Okay. Akala ko kasi pwede naman yung ganun, di ba? Kasi di naman basihan sa isang tao na, for example, you love the person and then di na pwede kasi kasal yung tao, di ba? Or ganun ba talaga, Papa Jack? Di mo dapat mahalin yung tao kasi kasal siya. Ganun ba dapat? Hindi ko alam kung accurate mong kinikwento sa akin to, ma'am. Or you are telling me the version that you understand. What do you mean about the version that I understand, Papa Jack? You've been together for 5 years and yet he is not willing to go through annulment process. That doesn't make sense to me. I tried to ask. I think it's Like, about money. Maybe. It's about money. Or a long process, maybe. Yeah, I don't know, Papa. yung long process, hindi yan magiging short hanggat di mo inuumpisahan. Kaya nga eh. Ikaw ba kasal ka? I asked him. Di po. Hindi. Well, alam mo atin, I do not want to give so much weight diyan kasi pasensya na kayo ha. At some point, this is personal to me, but you are in the Philippines. No? At some point, marriage is a wonderful thing, but pero pag hindi nag-work sa Pilipinas, marriage becomes trap. Miserable. Miserable ka. Hindi ka makakalabas. Diba? Trap, no? But anyways, I think that's that, no? You have made the decision. The decision is to separate. And good luck po sa'yo, ma'am. Send my regards to your daughter. Yes po, Papa Jack. Thank you. Sabi mo, a friend of mama is saying hi to you. You don't have to mention me. Thank you, Papa Jack. Oh, malis ka na dyan ha, sa tirahan mo. Okay? Yes po. I'm actually looking for a place Good. to stay. Kasi tama ka, Papa Jack. Natutuntun niya talaga ako dito. Oo na, pag kumatok yan, nilaplap ka niyan, makikipaglaplapan ka rin yan. Dito siguro eh. Totoo, di ba? Force of habit, di ba? At some point, the line that says, the heart will forget but the body will remember is very accurate. Yeah, of course. And you agreed. Good morning to you, ma'am. Maraming salamat. Salamat po. Ingat ka po palagi, ha?